Tahimik ang simbahan. Ang liwanag ng araw ay dumarampi sa mga mukha ng mga nagtipon sa loob, at ang bawat paghinga ay parang panalangin. Sa harap ng altar, ang tagapagsalita ay marahang naglakad, hawak ang maliit na Biblia, at tumitig sa bawat isa. Tila iniimbitahan ang lahat na sumama sa isang paglalakbay na hindi lamang basta salaysay, kundi isang pagsilip sa kaibuturan ng kaluluwa. Mga anak, nagsimula siya, mababa at puno ng lambing ang tinig, makinig kayong mabuti. Mayroon akong gustong ibahagi. Isang bagay na hindi madaling makita, ngunit ramdam ko sa bawat sulok ng ating pananampalataya. Tumingin siya sa paligid, sa mga pamilyar na mukha, ang ilan ay seryoso, ang iba ay parang sanay na sa ganitong umpisa. Sa dulo ng upuan, may isang batang lalaki na naglalaro sa rosaryo ng kanyang lola, samantalang ang isang binatilyo naman ay abala sa cellphone na itinago lang saglit sa bulsa. Napansin ko, pagpapatuloy ng tagapagsalita, marami sa atin ang lumalapit upang tumanggap ng banal na komunyon, pero hindi muna sumusulyap sa loob, sa sariling budhi. Parang naging ugali na lang, parang parte ng ating linggo, parang nagmamaneho lang sa pamilyar na daan, hindi na nag-isip. Nagtaas ng kamay ang isang babae sa gitna ng hanay. Ama, ibig mo bang sabihin, mali ang paglapit namin? Hindi ba sapat ang pagiging mabait at hindi paggawa ng masama? Ngumiti ang tagapagsalita, may halong lungkot at pag-unawa. Hindi ko sinasabing mali. Ngunit, anak, gaano ba kadalas nating tinatanong ang sarili natin, handa ba talaga ako? Kumusta ang kalagayan ng aking puso? Isang matandang lalaki ang tahimik na napayuko, naalala ang mga panahong huli siyang nangumpisal. Ang isang ina naman ay pinisil ang kamay ng anak na babae, tila nag-aalala sa dami ng pag-aaway nila sa bahay. Lumapit ang tagapagsalita, marahang naglakad, nilalampasan ang mga tao, humihinto sandali sa bawat isa, parang hinihintay ang kanilang sagot. Hindi natin tinatanggap ang simbolo lamang. Ang tinapay na ito ay si Kristo mismo, ang Diyos na nagpakababa para sa atin. Minsan, nakakalimutan natin ang katotohanan niyan. Tumahimik ang lahat, parang may biglang bumigat sa hangin. Alam niyo ba, mga anak, hindi lang ito tungkol sa mabubuting gawa. Ilang beses ko nang narinig, hindi naman ako pumatay, Ama. Hindi naman ako nagnakaw. Pero ang tanong, wala bang sama ng loob, paghusga, lihim na kasalanan, galit na itinatago, inggit o kasinungalingan sa ating mga puso? Nagpalitan ng tingin ang mag-asawa sa unahan, biglang naalala ang matagal ng hindi pagkakaunawaan. Sa likod, ang isang kabataan ay napahinto sa pag-scroll sa cellphone, natigilan, waring may tinamaan. Kaya nga, bago tayo lumapit, kailangan natin ng pagsusuri, hindi lang ng ating kilos, kundi ng ating puso. Hindi ito para husgahan ang sarili, kundi para maging tapat. Minsan, akala natin ayos lang tayo, pero sa totoo lang, marami ng alikabok ang naipon sa ating budhi. Isang batang babae ang nagtaas ng kamay, nanginginig ang tinig, Ama, paano po kung natatakot akong magsabi ng totoo kay Jesus? Nilapitan siya ng tagapagsalita, yumuko at tinapik ang balikat. Hindi mo kailangang matakot. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpekto, naghahanap siya ng totoo. Mas gusto niyang marinig ang patawad, Panginoon, nagkamali ako, kaysa sa tahimik na puso na kunwari ay walang problema. Lumapit pa ang tagapagsalita sa altar, inilapag ang Biblia at nagpatuloy, kahit ang pinakamabuting tao ay nagkakamali. Ngunit ang biyaya ng Diyos ay dumarating lamang sa pusong handang tanggapin ito. Ang pagsusuri ng budhi ay parang paglilinis ng tahanan, hindi mo makikita ang dumi kung hindi mo sisilipin sa ilalim ng kama, sa mga sulok na madilim. Sa likod, isang matandang babae ang mahinang nagtanong, paano po namin malalaman kung may kailangang linisin? Napangiti ang tagapagsalita, tanungin mo ang sarili mo, kapag lumalapit ako sa altar, may dala ba akong bigat? May mga salita ba akong itinago? May mga sugat ba akong ayaw kilalanin? Kapag ang sagot ay, iyan ang panawagan ng Diyos na lumapit ka sa Kanya, na magsimulang muli. Nagtinginan ang lahat, parang unang beses nilang naisipang suriin ang sarili sa ganitong lalim. Ang ilan ay tahimik na napapikit, tila may pinakikinggan na tinig mula sa loob. Mga anak, gusto kong simulan ang ating paglalakbay ngayon. Hindi ito tungkol sa panlabas na anyo. Ito ay tungkol sa pagtanggap kay Jesus ng buo, ng totoo, ng may kababaang loob. Ngayong araw, itanim niyo sa puso niyo ang tanong, handa ba akong makipagkita kay Kristo? Anong laman ng aking puso? Tahimik na bumagsak ang mga luha ng isang lalaki sa dulo, hindi mapigilan. Sa kanyang isip, parang may biglang bumukas na pinto, at narinig niya ang sarili, matagal na pala akong nagtatago, Panginoon.
natatakot akong aminin. Pero ngayon, gusto ko nang magbago. Nagpatuloy ang tagapagsalita, marahan at puno ng pag-asa, ito ang simula. Huwag kang matakot sa iyong kahinaan. Hindi ka nag-iisa. Tayong lahat ay may mga sugat, at tayong lahat ay inaanyayahan ni Jesus na maglakbay papunta sa Kanya. Isang hakbang lang ang kailangan. Sa sandaling iyon, tila ang simbahan ay hindi lang puno ng tao, kundi puno ng pag-asa. Isang kwento ng bawat puso na handang bumalik, magsimula, at sumuli. At habang unti-unting humuhupa ang katahimikan, ramdam ng lahat na ito ay simula pa lamang, dahil may bagong paglalakbay na magaganap. Tahimik na bumaba ang tagapagsalita mula sa altar, dahan-dahan lumapit sa gitna ng mga tao. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa bawat sulok ng simbahan, bawat upuan, bawat mukha na tila nagkukubli ng sariling kwento. Ang hangin ay may dalang bigat, ngunit sa bawat salita niya ay unti-unting humuhupa ang takot at nahahalinghinan ng pag-usisa. Mga anak, muling nag-umpisa ang tagapagsalita, may isang bagay na matagal ko nang napapansin sa ating komunidad, sa tuwing sasapit ang linggo, sabay-sabay tayong pumipila. Minsan, nagmamadali pa, parang takot mahuli sa pila sa altar. Napansin niyo ba, minsan ay wala nang pagkakaiba ang paglapit natin dito sa altar at ang pagsakay natin sa jeep o sa tren. Parang naging bahagi na lang ng lingguhan, walang saysay, walang puso. Sa likod, napansin niya ang dalawang kabataan, nagtatawanan, tila walang pakialam sa sinasabi niya. May isang lola na mahigpit ang hawak sa rosaryo, paulit-ulit na bulong, "Panginoon, patawarin mo kami." At isang batang lalaki na tila ay naiinip na, palipat-lipat ng tingin sa orasan sa dingding. Nagpatuloy ang tagapagsalita, ilang beses ko na ring nakitang may mga batang dumarating sa simbahan, nakasuot ng mga damit na pangkaraniwan, hindi na alintana kung nararapat ba ang suot. Ang iba, dala-dala pa ang mga gadget, abala sa pakikipag-chat habang nasa harap ng altar. May mga matatanda na, tuwing pumapasok, diretsong pumipila sa komunyon, parang routine na lang, hindi man lang napadaan sa kumpisalan sa loob ng mahabang panahon. May tumayo sa isang tabi, isang lalaking may edad na, pinahid ang pawis sa noo. "Ama, hindi ko na maalala kung kailan ako huling nangumpisa. Para kasing walang oras, at saka parang nasanay na ako na ganito. Basta darating, upo, tatanggap tapos uwi." Nilapitan siya ng tagapagsalita, marahang nagtanong, "Kumusta ang pakiramdam mo tuwing uwi ka? May kapayapaan ba? O parang may kulang?" Saglit na natigilan ang lalaki, at dahan-dahang umiling. "Parang may kulang po, pero hindi ko alam kung ano." "Hindi ka nag-isa," sagot ng tagapagsalita. "Maraming Katoliko ang nararamdaman din yan. Parang may hinahanap, pero hindi alam kung ano ang nawawala. At alam niyo ba kung bakit? Dahil ang routine, kapag hindi pinuno ng pagninilay at pagmamahal, ay nauwi sa pagiging walang laman, walang buhay. Parang pagkain na walang lasa. Parang musika na walang tunog." Nagsimula siyang maglakad sa gitna, tila hinahanap ang bawat matang gustong makinig. "May kwento ako sa inyo. Noong bata pa ako, kasama ko ang aking ina tuwing linggo. Laging maaga siyang gumigising, pinipili ang pinakamagandang damit, sinisigurado na malinis ang puso bago lumapit kay Jesus. Lagi niya akong tinuturuan, 'Anak, huwag mong gawing kaugalian lang ang banal na bagay. Ang Eukaristya ay hindi parang almusal. Ito ay si Jesus mismo.' Pero habang ako'y lumaki, nakita ko rin ang pagbabago. Parang naging mabilis ang lahat, sabay-sabay, walang salitang lumalabas mula sa puso. May isang batang babae na lumapit sa tagapagsalita. 'Ama, paano po kung naging routine na nga ang pagpunta ko dito? Parang sumasama lang ako dahil utos ni Mama.' Lumuhod siya sa tabi ng bata, tinapik ito sa balikat. 'Ang mahalaga, anak, ay ngayon mo ito napansin. Lahat tayo ay pwedeng mahulog sa routine. Pero ang mahalaga ay ang paggising. Ang Diyos ay laging naghihintay, kahit ikaw ay naligaw, basta bumalik ka, tinatanggap ka niya ng buong pagmamahal." May mga mata na unti-unting nababasa, hindi dahil sa sermon, kundi dahil parang naalala nila ang sarili nila. Parang biglang may nag-flashback sa isip, ang mga panahong tanging katawan lang ang nasa simbahan, pero ang isip ay kung saan-saan. May mga batang biglang naging seryoso, tumigil sa paglalaro ng papel, at tahimik na nakinig. Nagpatuloy ang tagapagsalita, "Isang linggo, may lumapit sa akin na isang binatilyo. Sabi niya, 'Ama, parang hindi ko naramdam si Jesus kapag tumatanggap ako ng komunyon.' Bakit po ganun? Sabi ko, kailan ka huling nagdasal ng tapat? Kailan mo huling tinanong ang sarili mo kung handa ka talaga?
Tahimik siyang napayuko. Sabi ko sa kanya, anak, ang Eukaristya ay regalo, hindi ito parangal para sa mababait lang. Pero kung hindi ka handa, parang binabaliwala mo ang regalo ng Diyos. May isang ina na naiiyak, tinakpan ang mukha. Naramdaman niya ang mga salitang iyon dahil ilang beses na niyang nadama ang kawalang laman pagkatapos ng misa. Nilapitan siya ng tagapagsalita at marahang nagtanong, ano po ang nagpapabigat sa inyo? Nagsalita ang ina, Ama, pakiramdam ko po parang ginagawa ko na lang ito para sa mga anak ko. Paulit-ulit, pero hindi ko na nararamdaman ang init sa puso ko tuwing tumatanggap ng komunyon. Umupo ang tagapagsalita sa tabi niya, nilapitan ang mukha, at tinanong, kailan mo huling kinausap si Jesus na parang kaibigan, hindi lang Panginoon? Kailan mo huling tinapat ang sarili mo sa Kanya? Napaluha siya, at halos pabulong ang sagot, matagal na po. Hindi ko na maalala. Ngayon ang simula ng pagbabalik, sabi ng tagapagsalita, puno ng pag-asa ang tinig. Huwag mong hayaang nakawin ng routine ang ugnayan mo sa Diyos. Parang relasyon yan, kapag walang effort, unti-unting nanlalamig. Pero kapag sinimulan mong bumalik, mararamdaman mo ulit ang init. Sa harap ng altar, nagsimulang pumikit ang ilan, taimtim na nagdasal sa sarili. May mga batang lalaki na tahimik na sinuklay ang buhok, mga dalagitang nilagay ang rosaryo sa kamay ng kanilang mga ina. Sa tabi ng mga haligi, isang matandang lalaki ang lumapit at bumulong, Panginoon, gusto kong bumalik sa iyong init. Biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng simbahan, at parang lahat ay napatigil, naghintay. Narinig ng tagapagsalita ang mga hinain na hindi binigkas, ang mga kwento ng mga puso na napagod, naligaw, at nagnanais muling madama ang presensya ng Diyos. Lumapit siya muli sa gitna, at nagsalita, hindi masama ang routine kung ito ay may puso. Pero kapag naging robot na lang tayo, kapag nawala na ang tunay na layunin, doon nawawala ang kabanalan. Hindi masama ang sumunod sa tradisyon, pero ang Eukaristya ay higit pa sa obligasyon. Ito ay pakikipagtagpo kay Jesus na buhay. Gusto niyang makasama ka, hindi lang basta makita ka. May batang lalaki na lumapit, hawak ang maliit na kandila. Ama, paano po ako babalik kay Jesus kung hindi ko alam paano magsimula? Napangiti ang tagapagsalita, hinawakan ang balikat ng bata. Simulan mo sa isang dasal, kahit mahina. Sabihin mo lang, Panginoon, narito ako. Tulungan mo akong maramdaman ka muli. Sa bawat araw, kahit isang sandali, kausapin mo siya ng totoo. Sa sandaling iyon, nagsimula ang mumunting bulungan ng mga dasal. Panginoon, pagod na ako sa routine. Jesus, gusto kong magbago. Tulungan mo akong bumalik. Narinig ng tagapagsalita ang bawat paghingi ng tulong, kahit walang salita, kahit isang luha lang. Tumingin siya sa krusipiho, at parang narinig niyang bumulong si Jesus, salamat at bumalik ka. Sa loob ng simbahan, ramdam ng lahat ang paanyaya na magsimulang muli. Hindi kailanman huli ang bumalik. At sa pagwawakas ng misa, habang dahan-dahang nagsilabasan ang mga tao, isa-isa silang napatingin sa altar, napalitan ang dating pagmamadali ng taimtim na pagninilay. Iba na ang pakiramdam ng bawat isa. May kakaibang katahimikan, parang unang araw muli ng kanilang pananampalataya. Hindi na ito basta linggo, hindi na ito routine. Sa bawat hakbang pauwi, dala ng lahat ang tanong ng tagapagsalita, kumusta ang puso ko? Ano ang laman nito? Handa na ba akong bumalik sa tunay na pakikipag-isa? Walang halatang hangganan, walang matigas na transisyon, dahil ang bawat kwento, bawat puso, ay unti-unting nagbubukas, handang tanggapin ang susunod na aral, ang susunod na hakbang sa kanilang paglalakbay. Tahimik na muling bumalik ang tagapagsalita sa harap ng altar, nangingibabaw pa rin sa paligid ang kakaibang katahimikan na iniwan ng mga dasal at bulong mula sa nakaraang mga sandali. Pinagmasdan niya ang mga mukha, may ilan na tahimik pa rin nakapikit, ang iba ay nakatulala, nagbabalik tanaw sa sarili nilang karanasan. Marahan niyang binuksan ang kanyang mga palad, tila iniaalok ang susunod na salita bilang alay at paalala. Mga anak, wika niya, may isa pang lihim na lason na madalas ay hindi natin namamalayan, subalit ito ang unti-unting sumisira sa ugnayan natin sa Diyos at sa isa't isa, ang espiritual na pagmamataas. Mabilis na napatingin ang isang matandang babae sa unahan, parang may biglang kumalabit sa kanyang bukhi. Sa gilid, ang isang binatilyo na dating abala sa cellphone ay napakunot noo, tila may naisip na tanong. Nagpatuloy ang tagapagsalita, ilang beses na ba nating narinig ang salitang, ayos lang ako, hindi naman ako masama. Hindi naman ako katulad ng iba. Minsan, tayo mismo ang bumubulong nito sa ating mga sarili.
Pero mga anak, ang pinakamasamang kasalanan ay ang hindi na natin nakikitang tayo ay may kasalanan pa. Sa isang bangko sa gitna, nagtaas ng kamay ang isang ginang. Ama, paano po kung talagang wala akong maalalang mabigat na kasalanan? Palagi naman po akong nagsisimba, nagdadasal, tumutulong sa kapwa. Ngumiti ang tagapagsalita, malumanay ngunit may lalim ang mga mata. Masarap pakinggan, anak. Pero ang tunay na kabanalan ay hindi ipinagmamalaki, kundi ipinapasa Diyos. Ang pinakamalalim na sugat ay ang sugat ng pag-aakalang hindi na natin kailangan ng Diyos, na sapat na tayo ay mas mabuti kaysa sa iba. Napansin niyang napayuko ang matandang babae sa unahan. Dahan-dahan siyang lumapit at marahang tinanong, may nais po ba kayong ibahagi? Mahinang tinig ang sumagot, Ama, minsan po naiisip ko, buti pa ako, nagsisimba. Ang anak ko, lumalayo na sa Diyos. Palagi ko siyang pinupuna, minsan ay hindi ko na siya naiintindihan. Lumuhod ang tagapagsalita sa tabi niya, tumingin ng diretsyo sa mga mata nito. Alam niyo po, minsan ang unang kasalanan na kailangan nating ikumpisal ay ang pagtingin natin sa sarili bilang mas mataas sa iba. Ang pagmamataas, kahit hindi natin napapansin, ay humahadlang sa biyaya. Sa puso ng Diyos, ang nagpapakababa ay siyang itinatataas. Tahimik na lumuluha ang matanda, piniga ang rosaryo sa palad. Sa likuran, may lalaki na tumingin sa sarili niyang mga kamay, naalala ang huling beses na tumawa siya sa pagkakamali ng ibang tao. May isa akong kwento sa inyo, wika ng tagapagsalita, tumayo at naglakad sa gitna. May isang lalaking palaging nauuna sa simbahan, palaging nasa harapan. Sa bawat dasal, tapat siya, ngunit sa kanyang puso ay may boses na bumubulong, ako ang pinakamabait dito. Ako lang ang hindi pumapalya. Hanggang isang araw, napansin niyang walang kapayapaan sa kabila ng lahat ng kanyang ginagawa. Nagdasal siya, Panginoon, bakit parang wala na akong nararamdamang galak? Sumagot ang Diyos sa katahimikan, nakalimutan mo na, anak, na ang lahat ng biyaya ay galing sa akin, hindi sa sarili mo. May kabataang lalaki na marahang nagtanong, Ama, paano po namin malalaman kung may pagmamataas kami sa puso? Napangiti ang tagapagsalita. Kapag mas mabilis tayong manghusga kaysa makinig, kapag mas madalas nating tingnan ang pagkukulang ng iba kaysa sa sarili, kapag natatakot tayong tumanggap ng koreksyon, iyan ay mga palatandaan. Ang pagmamataas ay tahimik. Hindi ito sumisigaw, pero ito ang ugat ng pagkakawatak-watak ng tao sa tao at ng tao sa Diyos. Sa sulok, may batang babae na tahimik na nagsusulat sa kanyang notebook. Binasa ng tagapagsalita ang ilang linya na nabasa niya mula sa isang santo, ang nagpapakababa ay itataas. Ang nagmamataas ay ibababa. Muling sumabay ang kwento sa buhay ng bawat naroroon. Isang lalaki ang biglang naalala ang kaibigan niyang matagal nang hindi nakikita, na minsan ay pinagtawanan niya dahil sa kanyang simpleng pananampalataya. Isang binata ang napailing, naalala kung paano niya minamaliit ang dasal ng kapatid niya, pinagtatawanan bilang Tumingin ang tagapagsalita sa kanila, mga anak, ang biyaya ng Diyos ay parang ulan, bumababa lamang sa mga bukas na palad. Pero kung ang palad natin ay nakatupi, sarado sa correction, sarado sa pagkilala ng sariling kahinaan, hindi ito makakatanggap. Mas mahalaga pa ang isang pusong marunong umamin kaysa sa isang pusong nagmamalaki. Biglang tumayo ang isang ginang, hindi mapigilang magtanong, paano po kung hindi ko kayang tanggapin ang mga pagkakamali ko? Minsan, gusto ko lang magtago, parang ayaw ko nang marinig ang totoo. Hinaplos ng tagapagsalita ang balikat niya, huwag kang matakot, anak. Ang Diyos ay hindi nagtataboy ng humihingi ng tawad. Ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan, iyan ang susi ng pagbabagong buhay. Kapag tinanggap mong ikaw ay nagkulang, doon ka magsisimulang lumago. Tahimik na umikot ang tanong sa hangin, ano ang hadlang sa paglapit ko kay Jesus? Ang mga sagot ay naglalakbay sa bawat isip, inggit, panlalamig, pagsisisi, at sa pinakamalalim, ang pagmamataas. Naglakad muli ang tagapagsalita sa gitna, tumigil sa harap ng isang binatilyo. Ikaw, anak, kailan ka huling tumanggap ng koreksyon na may bukas na puso? Nagulat ang binatilyo, hindi nakasagot agad. Hindi ko na po maalala. Palagi ko po kasing iniisip na tama ako. Ngumiti ang tagapagsalita, simula ngayon, subukan mong tanggapin ang mga puna, hindi para saktan ka, kundi para tulungan kang makita ang katotohanan. Lahat tayo ay may mga bulag na bahagi. Huwag nating hayaang ang liwanag ng Diyos ay hindi makapasok. Mula sa likod, may mahina ngunit matatag na tinig. Ama, natatakot po ako minsan.
Baka kung aminin ko ang pagkakamali ko, mawala ang tingin ng iba sa akin. Ang mahalaga ay ang tingin ng Diyos, sagot ng tagapagsalita. Mas gugustuhin niyang makita kang lumuluha at nagpapakumbaba, kaysa nakatayo ngunit walang dala. Walang sinuman ang mas banal sa sarili niya. Lahat tayo ay umaasa sa awa ng Diyos. Habang lumalalim ang gabi, ang bawat salita ay parang nagsusulat ng bagong kabanata sa puso ng bawat nakikinig. May mga matang unti-unting bumubukas, may mga luha na tahimik na dumadaloy, mga luha ng pag-amin, hindi ng pagkatalo kundi ng pag-asa. Pilit na bumangon ang isang lalaki, nilakasan ang loob, at nagtanong, "Ama, paano po kung sa tagal ko ng pagiging Katoliko, ngayon ko lang naisip na naging mapagmataas ako?" Lumapit ang tagapagsalita, niyakap siya ng mahigpit. Walang huli sa pagbabalik. Ang biyaya ng Diyos ay laging bago, laging sariwa. Kapag umamin ka ngayon, parang sanggol kang muling niyayakap ng Ama. Niyakap ng katahimikan ng simbahan, isang uri ng katahimikang hindi nakakatakot kundi nagbibigkis, parang panibagong simula. Ramdam ng lahat na ang mga salita ay hindi lang kwento, kundi paanyaya na huwag palampasin ang sandali ng pag-amin at pagpapakumbaba. At habang lumalalim pa ang gabi, naramdaman ng bawat isa na hindi sila nag-iisa. Sa gitna ng kanilang mga kahinaan at pagmamataas, naroon si Jesus, nag-aanyaya, nagmamahal, at handang magpatawad. Walang matigas na hangganan, walang bigla ang pagtatapos. Dahil ang paglalakbay patungo sa Diyos ay hindi napuputol ng isang gabi, ito ay nagpapatuloy, umaagos, dumadaloy sa susunod na hamon, sa susunod na hakbang ng bawat naglalakbay. Lumipas ang mga sandali at unti-unti nang sumisikat ang araw, sumasama ang liwanag sa bawat sulok ng simbahan, tila muling binubuksan ang mga mata at puso ng bawat naroroon. Ang tagapagsalita ay nanatili sa gitna, tahimik na pinagmamasdan ang mga tao, habang sila ay nagbubulungan at naghuhugot ng lakas mula sa mga natutunan sa mga nakaraang gabi. Muling tumindig ang tagapagsalita, mas malumanay ngayon, ngunit mas matalim ang titig. "Mga anak," wika niya, "ngayon ay gusto kong pag-usapan natin ang tungkol sa kung paano ang mga banal na bagay, ang sagrado, ay napapabayaan, na isasangtabi, at minsan ay hinahamak." Isang grupo ng mga kabataan ang nahuli niyang nagtatawanan sa gilid. Sa kabilang dulo naman, may mga nanay na abala pa rin sa mga anak, hindi alintana ang katahimikan ng lugar. Isang matanda ang mahigpit na nakapikit, nakadikit ang rosaryo sa kanyang labi. Naglakad ang tagapagsalita patungo sa isang pamilya na nakaupo malapit sa pinto. "Napansin ko, anya, na minsan, ang simbahan ay nagiging parang palengke. May mga kwento, mga bulungan, tawanan, minsan ay ring ng cellphone na hindi man lang pinapatay. May mga pumapasok na tila ba ang misa ay isa lang sa mga kailangang tapusin, isang obligasyon, hindi isang sagradong pakikipagtagpo." Tahimik ang lahat. Biglang narinig ang isang tunog mula sa bulsa ng batang lalaki, cellphone na nag-vibrate, nag-text. Namula ito at dali-daling pinatay ang telepono. Napatingin ang tagapagsalita at marahang ngumiti, hindi galit, ngunit puno ng habag. "Minsan, mga anak, akala natin maliit na bagay lang ang pagiging maingay, o ang pagsuot ng anumang damit, o ang paglaktaw sa mga dasal sa simula at dulo ng misa. Ngunit sa bawat maliit na pagkilos na ito, unti-unti nating nakakalimutan na ang ating kaharap ay ang Diyos na buhay. Hindi lang ito kwarto, ito ay ang tahanan ng hari." Nagtaas ng kamay ang isang nanay, mahinang nagtanong, "Ama, paano po kung minsan hindi ko na naiisip na kailangan palang maging tahimik at magalang? Parang nasanay na lang din po." Lumapit sa kanya ang tagapagsalita, hinawakan ang kamay. "Walang masama sa pagkakamali, anak. Ang mahalaga ay bumalik tayo sa tamang pagtanaw. Ang altar ay hindi ordinaryong lamesa, ito ay lugar ng sakripisyo, ng presensya ni Kristo. Kapag tayo'y pumasok, sana'y dala natin ang puso ng isang bata na lumalapit sa Ama, punong-puno ng galang, pagkamangha at pananamig." Muling naglakad ang tagapagsalita, at sa bawat hakbang ay tila may tanong siyang bitbit para sa lahat. Bakit kaya nagiging ordinaryo ang sagrado? Kasi siguro, napapagod na tayong magtaka, nasanay na tayo sa milagro. Parang araw-araw na lang na nilalampasan natin ang isang himala. Pero kung titignan natin ng malalim, bawat misa ay kalbaryo, ang mismong pag-aalay ni Jesus sa krus, naririto, sa mismong altar na ito. Tumingin siya sa mga mata ng batang babae sa harapan. "Ikaw, anak, alam mo ba kung sino ang tinatanggap mo tuwing komunyon?" Napakagatlabi ang bata, parang nahiya, at marahang sumagot, "Si Jesus po." Tumango ang tagapagsalita, "Si Jesus na."
Siya ang Diyos na nagpakumbaba, nagkatawang tao, at namatay para sa iyo. Hindi lang siya isang alaala. Hindi siya simpleng tinapay. Siya ay buhay na presensya, at kung paano natin siya tinatrato ay nagsasalamin ng laman ng ating puso. May isang binatilyo na nagtanong, Ama, paano po kung parang hindi ko na nararamdaman si Jesus? Parang ordinaryo na lang. Lumapit sa kanya ang tagapagsalita, umupo sa tabi, at marahang sumagot, Anak, minsan ang puso ay nanlalamig, hindi dahil wala ng milagro, kundi dahil nawala ang ating pagkamangha. Subukan mong magdasal bago pumasok, sabihin mo kay Jesus na gusto mong muling maramdaman ang kabighani. Lumapit ka sa altar na parang unang beses, na parang walang ibang tao, na parang siya lang at ikaw. Sa dulo ng simbahan, may batang lalaki na mahigpit ang hawak sa kamay ng kanyang ama. Papa, bakit tahimik sila dito? Bulong niya. Ngumiti ang ama, mahina ang sagot dahil nandito si Jesus. Kailangan nating igalang ang bahay niya. Narinig ng tagapagsalita ang bulong at napangiti rin. Tama ang iyong ama, anak. Ang tunay na paggalang ay hindi lang panlabas. Ito ay nasa puso. Kapag naglalakad ka sa harap ng altar, kapag tinatanggap mo ang komunyon, kapag nagpapakita ka ng paggalang, parang sinasabi mo kay Jesus, salamat at narito ka. Kailangan kita. Mahal kita. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng simbahan, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nakakailang. Bagkus, ito ay puno ng presensya, parang lahat ay biglang naalala kung gaano kalaki ang biyaya ng bawat sandali sa harap ng altar. Mga anak, muling sabi ng tagapagsalita, huwag nating gawing ordinaryo ang himala. Ang banal na misa ay hindi lang pagtitipon, hindi lang ritual, hindi lang obligasyon, ito ay ang puso ng ating pananampalataya. Sa bawat tunog ng kampana, sa bawat dasal, sa bawat sandali ng katahimikan, nandyan ang Diyos, naghihintay, nananabik, handang tumanggap sa bawat bumabalik. Isang matandang lalaki ang tumayo, malalim ang tinig, Ama, minsan po nahihiya akong lumapit. Minsan, pakiramdam ko hindi ako karapat-dapat. Tumango ang tagapagsalita, nilapitan siya, at mahigpit na hinawakan sa balikat. Walang sinuman ang tunay na karapat-dapat. Ang karapat-dapat lamang ay ang pusong nagpapakumbaba at tumatanggap. Huwag kang matakot lumapit. Lumapit ka na may galang, na may pananabik, na may pagmamahal. Huwag mong hayaang ang takot o pagkapahiya ay maging hadlang. Ang masakit ay kapag ang puso natin ay naging malamig, kapag ang sagrado ay naging biro na lang, kapag ang presensya ng Diyos ay hindi na natin pinapansin. Tumingin siya sa paligid, ibalik natin ang paggalang. Kung dati nakalimot tayo, ngayon ay simulan natin muli. Itigil ang pag-uusap sa loob ng simbahan, i-off ang cellphone, ayusin ang pananamit, tahimik na magdasal bago at pagkatapos ng misa, at higit sa lahat, tanggapin si Jesus na parang ito na ang huling pagkakataon. Isang batang babae ang lumapit, mahigpit ang hawak sa rosaryo. Ama, paano po kung hindi ko pa lubos na naintindihan ang lahat? Paano po ako magpapakita ng galang? Napangiti ang tagapagsalita, hinaplos ang ulo ng bata. Magsimula ka sa maliit, isang tahimik na dasal, isang pagyuko, isang taimtim na tingin sa altar. Sa bawat maliit na kilos, natututo ang puso mong igalang ang sagrado. Unti-unti, mararamdaman mo na ang simbahan ay hindi lang gusali, ito ay tahanan ni Jesus. Dahan-dahan ay bumalik ang liwanag sa mga mata ng bawat isa. Ang bawat galaw, bawat paghinga, ay naging mas mabagal, mas taimtim. Wala nang gustong magsalita ng malakas, wala nang gustong magmadali umalis. Lahat ay naghintay, naramdaman ang misteryo ng presensya ng Diyos. Habang papalapit na ang pagtatapos ng misa, tumayo ang tagapagsalita at malumanay na sinabi, bago tayo lumabas, maglaan tayo ng isang sandali para manahimik, magpasalamat, at kilalanin na narito si Jesus. Ibalik natin sa puso natin ang galang, at sa bawat sandali, huwag nating hayaang mawala ang pagkamangha. Sa paglabas ng mga tao, ang bawat hakbang ay mas magaan, mas tahimik, mas puno ng paggalang. Hindi ito isang ordinaryong araw, ito ay araw ng pagbabalik sa sagrado, pagbabalik sa tunay na presensya ni Kristo. Ang kanilang kwento ay magpapatuloy, dumadaloy na parang ilog na hindi mapipigilan, patungo sa mas malalim pang pakikipagtagpo kay Jesus, dahil sa bawat paggalang, mas lumalapit ang puso sa misteryo ng Diyos. Naging malalim ang katahimikan matapos ang paalala ng tagapagsalita tungkol sa sagrado. Habang ang mga tao ay dahan-dahang naglalakad palabas ng simbahan, tila may bigat na bumabalot sa bawat isa, parang may mga tanong na pilit itinatago sa likod ng matahimik na mga tingin.
Ngunit bago pa tuluyang matapos ang pagtitipon, muling sumampa sa altar ang tagapagsalita, huminga ng malalim at hinayaan ang kanyang tinig na pakinggan ng lahat. Mga anak, simula niya, ngayon ay nais kong buksan ang isang pinto na madalas ay nakakandado, isang bahagi ng ating buhay na ayaw nating ipakita sa iba, minsan ay hindi natin kayang aminin kahit sa sarili. Ito ang mga lihim na sugat ng ating kaluluwa, ang mga kasalanan na tahimik, tinatago, o minamaliit natin. Napatingin ang isang binatilyo sa tabi ng kanyang ina. Napansin ng tagapagsalita ang biglang pag-iwas ng mata ng ilan, parang ayaw nilang masangkot sa usapan, parang natatakot na may masilip na hindi nila kayang tanggapin. Nagpatuloy siya, alam kong mahirap pag-usapan ito. Madalas, mas madaling magsalita tungkol sa mga kasalanang malalakas, yung lantad, pagnanakaw, pananakit, panloloko. Pero paano ang mga lihim na karumihan? Yung mga bagay na wala namang nakakaalam, na sinasabi nating maliit lang, o normal lang naman. May matandang lalaki sa likod, marahang nagtaas ng kamay, halos pabulong, Ama, paano po kung matagal ko nang kinikimkim ang bigat na yan? Parang wala nang silbi kung ikumpisan pa. Malungkot na umiti ang tagapagsalita. Walang kasalanan ang hindi kayang lampasan ng biyaya ng Diyos. Pero ang pinakamalaking bitag ng kaaway ay ang paniniwala na okay lang yan o huli na ang lahat. Ang mga lihim na kasalanan, pag-isip ng masama sa kapwa, kasinungalingan, inggit, galit na hindi matanggal, pagnanasa, at mga bagay na taliwa sa kadalisayan, iyan ang dahan-dahang sumisira sa ating puso. Umikot ang kanyang tingin sa simbahan, marahang naglakad sa pagitan ng mga tao. May mga tao akong nakilala, kwento niya, mga matagal nang hindi nangungumpisal dahil natatakot, nahihiya, o naniniwalang hindi na sila mapapatawad. Isang babae ang lumapit sa akin, umiiyak. Sabi niya, Ama, hindi ko na po kayang sabihin, nahihiya po ako. Tinapik ko siya sa balikat at hinintay ko siyang magsalita. Hanggang sa tuluyan niyang nailabas ang bigat ng kanyang kalooban. Matapos iyon, parang binuksan ng Diyos ang pinto, ang dating madilim, naging maliwanag. Nagtaas ng kamay ang isang dalagitang tahimik na nakikinig. Ama, paano po kung natatakot akong ipaalam ang totoo kay Jesus? Paano po kung paulit-ulit akong bumabalik sa parehong kasalanan? Lumapit ang tagapagsalita, naupo sa tabi ng dalagita, Anak, ang Diyos ay hindi nagsasawa. Kapag bumabalik ka, siya'y natutuwa. Pero ang tunay na pagsisisi ay hindi lang pagtanggap ng kapatawaran, ito ay pagnanais din bumangon at magbago. Kung natatakot ka, tandaan mong wala kang kayang itago sa Diyos. Alam niya ang lahat at hinihintay lang niya na buksan mo ang iyong puso. Bakit po kailangan pang aminin kung alam na niya? Tanong ng batang lalaki sa harapan, halos pabulong. Dahil, anak, sagot ng tagapagsalita, ang pag-amin ay pagpapalaya. Ang lihim na sugat, kapag itinago, nananatiling sugat, nagpapamaga, sumasakit, naglalason ng kaluluwa. Pero kapag inamin at ipinagkatiwala sa Diyos, siya mismo ang nagpapagaling. Sa tabi ng haligi, isang binata ang tila nag-aatubili, umiti ng pilit at nagtangkang magtanong, Ama, paano po kung ang kasalanan ko ay tungkol sa mga bagay na hindi ko na kayang kontrolin? Mga naiisip, mga tuksong paulit-ulit. Mahinahon ang sagot ng tagapagsalita, lahat tayo ay tinutukso. Minsan ang isip ay parang gubat na hindi natin kayang kontrolin. Ngunit ang mahalaga ay kung paano tayo tumutugon. Hindi ka kinukondena ng Diyos dahil sa tukso. Ngunit kapag hinayaan mo ang sarili mong magpakalunod at hindi mo na gustong bumangon, doon ka napapalayo. May isang kwento siyang ibinahagi, isang lalaki ang lumapit sa akin, dala-dala ang bigat ng 50 taon na lihim. Sa bawat komunyon, nararamdaman niyang may kulang, pero hindi niya maintindihan. Hanggang sa isang araw, naglakas loob siyang magsabi, Ama, pakiramdam ko, hindi ako karapat-dapat. Tinulungan ko siyang magsalita, at isa-isang nilabas ang mga sugat ng nakaraan, mga kasinungalingan, galit, inggit, at isang lihim na pagnanasa na kinikimkim sa loob ng maraming taon. Nang matapos siya, parang nawala ang bigat sa kanyang balikat, parang muling nabuhay ang kanyang puso. Umiyak siya, pero sa wakas, umalis siyang magaan. Tumigil sandali ang tagapagsalita, at binigyan diin, ang komunyon ay hindi premyo sa mga malinis o mabait. Ito ay pagkain ng mga nagugutom at nangangailangan ng Diyos. Pero kung ang kaluluwa mo ay sadyang binabaliwala ang kasalanan, o ayaw magbago, ang pagtanggap mo ay parang paglalagay kay Kristo sa maruming tahanan. May batang lalaki sa gitna ng simbahan, mahina ang tinig, Ama, paano po kung parang wala ng epekto ang komunyon sa akin? Paulit-ulit po akong nagsisimba, pero parang walang nababago.
Lumapit muli ang tagapagsalita. Minsan, ang puso natin ay parang paso na tuyo na, hindi na kayang sumipsip ng tubig. Kailangan munang bungkalin, linisin, alisin ang mga matigas na bahagi, ang mga lihim na kasalanan, ang mga sama ng loob, ang mga bagay na iniipon natin sa loob ng matagal na panahon. Kapag nilinis mo ang puso mo, makikita mong muli ang milagro ng Eukaristya. Lumapit sa altar ang isang batang babae, parang may gustong aminin. Ama, minsan po nakikinig ako ng mga bagay na hindi maganda, nanonood ng mga bagay na hindi ko dapat tignan. Hindi ko po alam kung paano titigil. Hinaplos ng tagapagsalita ang kanyang ulo. Mahalaga na una mong inamin. Huwag mong suluhin ang laban, anak. Laging may paraan para magsimulang muli. Lumapit ka sa Diyos, lumapit ka rin sa taong mapagkakatiwalaan mo, isang pari, isang magulang, isang kaibigan na may takot sa Diyos. Ang dilim ay napapawi ng liwanag, at walang lihim na hindi kayang liwanagin ng awa ng Panginoon. Sa likod, may ina na marahang nagtanong, Ama, paano ko po matutulungan ang anak ko na aminado sa kanyang pagkakamali, pero hirap pa rin bumangon? Ang pinakamagandang magagawa mo, anak, ay samahan siya. Ipagdasal mo siya, yakapin mo siya, at ipakita mong kahit siya ay bumagsak, hindi siya nag-iisa. Ang awa ng Diyos ay higit pa sa kasalanan ng tao. Ang pagtanggap mo, bilang magulang, ay larawan ng pagtanggap ng Diyos, mahigpit, matapat, hindi mapanghusga. Tumingin siya sa lahat, mga anak, huwag nating gawing normal ang kasalanan. Huwag nating hayaan na dahil lihim, ay wala na itong epekto. Ang bawat lihim na karumihan ay parang unti-unting sumisira sa pundasyon ng ating kaluluwa. Pero bawat pag-amin, bawat pagtanggap ng awa ng Diyos, ay parang isang araw na pinalaya ang iyong puso. Tumayo ang tagapagsalita, itinaas ang kamay na parang nagpapabasbas, kung may tinatago ka sa puso mo, kasalanan man ng laman, galit, inggit, o anumang sugat na ayaw mong tignan, ngayon ang araw para ilapit sa Diyos. Hindi mo kailangan ng matinding talino, ng magarbong salita. Isang tapat na patawad, Panginoon, nahulog ako, ay sapat na upang buksan ang langit. Unti-unting sumabay ang mga tao sa dasal, bawat isa ay nagsalita ng sarili nilang paghihirap. May mga matang lumuluha, may mga kamay na naglalapit, may mga pusong nagbubukas sa liwanag. At sa mga huling salita ng tagapagsalita, tila dumaan ang liwanag sa simbahan, hinaplos ang bawat sugat, bawat lihim, bawat kirot. Ang kwento ng bawat isa ay parang pinagtagpi-tagpi ng isang dakilang kamay, sa bawat pag-amin, may pagbabalik, may pag-asa, may bagong simula. Habang naglalakad palabas ang mga tao, magaan ang hakbang ng marami. Hindi dahil nawala ang bigat sa isang iglap, kundi dahil may naumpisahang pagbabago. Ang lihim na karumihan, na dati dahilan ng pagkakahiwalay, ngayon ay naging daan ng pagbabalik loob sa Diyos at sa isa't isa. Walang matinding pagtatapos, dahil ang kwento ng paglilinis ng puso ay hindi natatapos sa isang gabi. Ito ay araw-araw na laban, araw-araw na pagbabalik, araw-araw na pag-asa na muling magwawagi ang liwanag sa bawat sulok ng ating buhay. Nagsimula nang umihip ang malamig na hangin sa labas ng simbahan, ngunit tila mas malamig ang katahimikang bumalot sa loob. Ang tagapagsalita ay tahimik na nakaupo sa harapan, hawak ang krusipiho, parang nagdarasal para sa lakas na sabihin ang sunod na kailangan ng bawat puso. Isa-isa, bumalik sa kanilang mga upuan ang mga tao, dala-dala pa rin ang bigat at liwanag ng mga naunang pagmamilay. Ngunit may ilang matang mapapansin mong wala ng luha, bagkus ay parang nagtatago sa likod ng malamig na pagwawalang bahala. Tumayo ang tagapagsalita, lumapit sa gitna, tinitigan ang lahat na parang may gustong alisin na harang sa pagitan nila. Mga anak, malumanay ngunit matatag ang kanyang tinig. Naisip ba ninyo kung paano unti-unting nanlalamig ang puso? Hindi biglaan. Unti-unti. Minsan hindi natin namamalayan, sapagkat sanay na tayong maging abala, maging tahimik, at hindi na magtanong kung bakit wala ng sigla ang ating pananampalataya. Tahimik ang bawat isa. May mga kabataang lumilingon sa paligid, parang umaasang may ibang amin bago sila. Ang isang ina ay napayuko, pinaglaruan ng rosaryo, habang ang batang lalaki sa tabi niya ay sumiksik sa balikat ng kanyang ama, nagtatago sa hindi maintindihan kaba. Alam niyo ba kung ano ang nagiging dahilan ng malamig na puso? Tanong ng tagapagsalita. Ito ay ang paulit-ulit na kasalanan, ang paulit-ulit na pagwawalang bahala. Kapag araw-araw mong pinipiling manahimik sa harap ng sarili mong pagkakamali, dumadating ang oras na hindi mo na naririnig ang sigaw ng budhi. Akala mo kapayapaan, pero katahimikan lang pala ng sugat na hindi gumagaling. Lumapit siya sa isang binata sa ikatlong hanay.
Ikaw, anak, kailan ka huling nakaramdam ng tunay na pagsisisi? Nagulat ang binata, hindi makatingin ng diretsyo, hindi ko po maalala, ama. Parang wala na akong nararamdaman tuwing nangungumpisal o kumukuha ng komunyon. Tumango ang tagapagsalita, hindi ka nag-iisa. Marami ang dumadaan dyan. Ang komunyon ay parang nalang pagkain, kinakain, pero hindi na nalalasahan. Pinipila pero hindi na pinanabikan. At ang masakit, hindi mo alam kung kailan nagsimula, basta isang araw, nagising ka na lang na wala ng epekto. May tumayo sa likod, isang dalagang parang gustong magtapat. Ama, minsan po naiisip ko, walang masama sa ginagawa ko, lahat naman ng tao ganito. Paulit-ulit na, pero hindi na ako nababagabag. Tapos tuwing komunyon, parang nagmamadali lang ako. Tapos uwi, tapos na. Lumapit ang tagapagsalita, tinapik ang balikat ng dalaga. Iyan ang katahimikan ng budhi na hindi kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan ay may kasamang sigla, galak, at sigasig na magmahal. Ang katahimikang dulot ng manhid na puso ay parang yelo, malinaw sa ibabaw, pero walang buhay sa ilalim. Nag-ikot ang kanyang tingin sa lahat, minsan, ginagamit natin ang kabutihang asal bilang panangga sa pagbabago. Hindi naman ako masama, hindi naman ako pumatay, hindi naman ako nagnakaw. Ngunit, mga anak, ang kalaban ng tunay na kabanalan ay hindi lang kasamaan, kundi ang pagiging kontento na lang sa malamig na buhay espiritual. Lumapit sa altar ang isang batang babae, may katanungan sa mga mata. Ama, paano po kung natatakot akong magsabi ng totoo? Baka pagtawanan ako, baka hindi maintindihan. Ngumiti ang tagapagsalita, walang nakakahiya sa pagbabalik loob. Mas nakakahiya kung habang buhay mong ikinubli ang sugat ng iyong puso at iniwan mong walang lunas. Ang hiya ay binuo ng takot, hindi ng Diyos. Ang awa ni Jesus ay mas malaki kaysa sa lahat ng kahihiyan ng tao. May isang lalaki na napabuntong hininga, bumulong, Ama, paano po kung napagod na akong magsimulang muli? Paulit-ulit na lang ako nagkakamali. Hinaplos ng tagapagsalita ang balikat niya, kung ikaw ay bumangon pa rin sa kabila ng iyong pagod, higit na galak ang dulot mo sa Diyos. Ang paulit-ulit na pagbabalik ay tanda ng pagmamahal, hindi ng kahinaan. Sa bawat pagsuko, bawat pagtanggap ng iyong pagkatalo, naroon si Jesus, nakangiti, naghihintay sa iyong pagbabalik. Sa likod ng simbahan, may matandang babae na tumayo, nanginginig ang boses, Ama, pakiramdam ko po, habang tumatanda ako, mas lalo akong natutuyuan. Parang nagiging ugali na lang ang lahat. Paano po ako muling mag-inom? Lumapit sa kanya ang tagapagsalita, hinawakan ang kamay, pakinggan mo ang katahimikan, Lola. Sa gitna ng walang ingay, doon kumakatok ang Diyos. Magsimula ka sa simpleng dasal, sa isang taimtim na Panginoon, gisingin mo muli ang aking puso. Buksan mo ang iyong araw sa panalangin, alalahanin ang mga kabutihan, at hanapin siya hindi sa dami ng salita, kundi sa katapatan ng iyong puso. Tumingin ang tagapagsalita sa buong simbahan, mga anak, huwag nating hayaang maging normal ang malamig na pananampalataya. Huwag tayong matakot sa hiya o paghatol ng iba. Ang mahalaga ay ang katotohanan ng iyong puso sa harap ng Diyos. Kapag naramdaman mong malayo ka na, iyon ang paanyaya niya na lumapit. Kapag ang budhi mo'y tahimik, hindi ibig sabihin wala ng sugat. Minsan, ang pinakatahimik ay siya palang may pinakamatinding kirot. Dumampi ang hangin sa mga mukha ng bawat naroroon, parang paalala ng espiritu. May ilang napapikit, tahimik na nagdasal, Panginoon, gusto ko muling mag-apoy ang aking puso. Gusto kong maramdaman ka, higit sa ritual, higit sa kaugalian. Naglakad muli ang tagapagsalita sa gitna, mahina ngunit klaro ang tinig, hindi kita hinihiling maging perpekto. Ang hinihiling ko, bumalik ka, kahit paulit-ulit, kahit sugatan, kahit natatakot. Ang mahalaga ay handa kang magising, magbago, at umasa na sa bawat komunyon, may bagong buhay, may bagong pag-ibig. Lumapit ang isang batang lalaki, hawak ang kamay ng kanyang kapatid. Ama, paano po kung hindi ko pa nararanasan ang galak sa komunyon? Napangiti ang tagapagsalita, simulan mong hingin. Sa bawat pagtanggap, sabihin mo, Panginoon, iparamdam mo sa akin ang iyong presensya. Sa bawat araw, gawing panalangin ang lahat, kahit pagod ka, kahit natatakot. Sa pagdaan ng panahon, mararamdaman mo ang pagkatunaw ng yelo sa iyong puso, at muli kang mag-aapoy sa pananampalataya. Tahimik na sumabog ang liwanag sa bawat sulok ng simbahan, tila muling nabuhay ang pag-asa. Hindi biglaan, hindi madali, pero nagsisimula sa isang hakbang, ang tanggapin na minsan, ang puso ay malamig, ang budhi ay tahimik, ngunit ang Diyos ay laging buhay, laging handang gumising at magpagaling.
Nagpatuloy ang tagapagsalita, tinig na parang yakap, walang huli, walang napag-iwanan, walang pagod na hindi kayang palitan ng bagong lakas mula sa Diyos. Ngayong gabi, magdasal ka bago matulog. Humiling ka ng bagong simula, bagong alam, at bagong tapang para muling lumapit at magmahal. At sa paglabas ng bawat tao sa simbahan, naramdaman nilang daladala nila ang hamon na huwag maging manhid, huwag magpanggap na wala ng sugat. Sa bawat lakad pauwi, nagpatuloy ang tahimik na panalangin, at sa bawat panalangin, nagising ang malamig na puso. Nagtagal ang katahimikan matapos ang huling salita ng tagapagsalita. Bawat isa ay tila ninanamnam pa ang paanyaya sa paggising ng pusong nanlalamig, at sa mga mata ng marami, naroon ang pagnanais na simulan muli. Ngunit paano? Paano sisimulan ang isang bagong kwento matapos ang napakaraming pagkakamali? Paano tatanggalin ang bigat ng mga lihim na sugat, ng pagkamanhid, ng malamig na loob? Lumapit ang tagapagsalita sa harap, tumingin sa altar, at sa tinig na parang bulong ng gabi, nagsimula siyang magbahagi. Mga anak, may isang kaloob ang Diyos na madalas nating hindi pinapansin, o kaya ay kinatatakutan, ang sakramento ng kumpisal. Ito ang pintuan ng bagong simula, ang lihim na pinagmumulan ng totoong kapayapaan. Sa isang tabi, isang babae ang hindi mapakali. Paulit-ulit na inikot sa mga daliri ang rosaryo. Napansin ng tagapagsalita at tinawag siya sa pangalan, "Ikaw, Maria, gusto mo bang ibahagi ang iyong tanong?" Nagulat ang babae, ngunit may lakas siyang sumagot, "Ama, bakit po ako paulit-ulit na natatakot? Sa tuwing papasok ako ng kumpisalan, nanginginig ako, parang nahihiya sa pari, at lalo na sa Diyos. Paano po kung hindi ako mapatawad?" Lumapit sa kanya ang tagapagsalita, tapat ang mata, "Anak, ang kumpisal ay hindi hukuman. Ito ay ospital ng mga sugatan, tahanan ng mga pagod, at yakap ng Diyos sa mga nawawala. Wala pang kasalanan ang nagawang hindi napatawad ng Diyos kung ito ay buong puso mong inamin at ipinagkatiwala. Ang tunay na milagro ng kumpisal ay ang kapangyarihan nitong gawing magaan ang pinakabigat na pasanin." Nagpatuloy siya, "May isang lalaki akong nakilala, si Mang Tonyo. Ilang dekada siyang nagbabalik-balik sa simbahan, pero laging iwas sa kumpisalan. Sabi niya, 'Ama, hindi mo na maintindihan ang mga nagawa ko.' Isang araw, dumaan siya sa sakristya, umiiyak. Sinabi niyang pakiramdam niya ay hindi na siya karapat-dapat. Pinakinggan ko siya, hinintay ko siyang magsalita, at isa-isa niyang nilabas ang lahat ng kinikimkim, mga kasalanang inipon sa loob ng maraming taon, mga sugat na akala niya ay hindi na maghihilom. Tumigil ang tagapagsalita at tumingin sa mga mata ng bawat isa. Alam niyo ba ang nangyari? Pagkatapos ng kumpisal, parang may bumagsak na pader. Umiyak siya, hindi dahil sa hiya, kundi sa luwag ng loob. Sabi niya, "Ama, parang lumuwag ang dibdib ko, parang tinanggal ang tanikala. Hindi ko makakalimutan ang itsura niya, ngiting may halong luha, luha ng kalayaan." Sumabat ang isang batang lalaki, "Ama, paano po kung paulit-ulit akong nagkakamali? Parang walang kwenta ang pagbabalik ko." Ngumiti ang tagapagsalita, lumapit sa bata, at inakbayan siya, "Walang kwenta ang pagsuko. Kahit pa paulit-ulit kang bumalik, bawat pagsisisi mo ay pinapakinggan ng Diyos. Ang bawat kumpisal ay parang panibagong bukang liwayway, walang madilim na gabi na hindi kayang palitan ng umaga. Si Jesus ay hindi nagsasawa sa iyo. Tanging ang kaaway ang gustong maramdaman mong wala ng pag-asa." Mula sa likod, may tumayo, isang binatilyong lalaki, at nagtanong, "Ama, paano po kung hindi ako marunong magsalita ng tama? Nahihirapan po akong aminin ang lahat." Lumapit sa kanya ang tagapagsalita, "Hindi kailangan ng magagandang salita. Kailangan lang ng tapat na puso. Sabihin mo lang ang kaya mong sabihin, kahit nagkakabulol ka, kahit hindi mo masabi lahat ng detalye. Ang mahalaga, ang puso mo ay bukas. Ang Diyos ang bahala sa natitira." May isang ina na tahimik na lumapit, hawak ang kamay ng kanyang anak, "Ama, paano po kung ang mga kasalanan ko ay tila maliit lang, mga paninira, galit, selos, inggit, kailangan pa bang ikumpisa?" Malumanay ang sagot ng tagapagsalita, "Anak, walang maliit o malaking kasalanan sa harap ng Diyos. Lahat ng sugat ay dapat lapatan ng lunas. Minsan ang sugat na tila maliit, kapag pinabayaan, lumalaki, nagiging dahilan ng pagkasira ng loob. Mas mainam na ilabas, kahit anong liit, kaysa sa itago at palakihin." Muling naglakad ang tagapagsalita sa gitna ng simbahan. Isang araw, may isang lola na halos di makalakad ang lumapit sa akin. Sabi niya, "Ama, gusto kong malinis bago ako kunin ni Lord."
Sa kumpisalan, payapa siyang nagsalita, naglabas ng galit sa anak, ng mga tampo sa kapitbahay, ng lahat ng liit at bigat ng loob. Pagkatapos, umiti siya at sabi, handa na akong sumaya muli. Handang-handa na akong harapin si Lord. Iyon ang milagro ng kumpisal, ang muling bumalik ang sigla, ang pag-asa, ang galak. May batang babae na napaluha, tinanong ang tagapagsalita, Ama, paano po kung walang mapagsabihan sa mga problema ko? Nilapitan siya, niyakap, at buong lambing na tinugon, ang kumpisal ay hindi lang sakramento, ito rin ay paalala na hindi ka nag-iisa. May Diyos na nakikinig, may simbahang handang umalalay, may mga taong pwedeng umalalay sa iyo. Huwag kang matakot magsalita. Ang bawat pag-amin ay hakbang sa bagong simula. Tumayo ang tagapagsalita sa harap ng altar, nilingon ang krusipiho. Mga anak, ang bawat kumpisal ay pagpapatunay na ang Diyos ay tapat. Kapag ikaw ay lumapit, walang aninong hindi niya kayang paalisin. Walang kasalanang hindi kayang patawarin. Ang hinihingi lang niya ay kababaang loob at tapang na bumalik kahit papaulit-ulit kang nadapa. Naglapitan ng ilang tao, mga batang tahimik na humawak sa kamay ng magulang, mga mag-asawang nagkatitigan, mga matanda na tahimik na tumango, parang ngayon lang ulit nadama ang pag-asa. Tinignan sila ng tagapagsalita, huwag kayong matakot magsimula muli. Huwag kayong mag-atubiling lumapit. Sa bawat sakramento ng kumpisal, may panibagong umaga, may panibagong lakas. Gusto ng Diyos na makita kayong masaya, malaya, at payapa. Sa bawat salita niya, dahan-dahang umapaw ang pag-asa. Ang malamig na puso ay unti-unting nag-aapoy, ang dating katahimikan ay napalitan ng mahihinang bulong ng dasal, Panginoon, patawarin mo ako. Panginoon, tulungan mo akong magsimula muli. At habang sumisikat na ang araw sa labas ng simbahan, nagsimula ring sumik ang bagong araw sa bawat puso, nagbukas ang pintuan ng kumpisal, at nagsimulang maglakad ang mga tao patungo sa panibagong simula, dala ang liwanag ng awa, ang tapang ng kababaang loob at ang galak ng isang pusong malaya. Tahimik ang simbahan sa sandaling iyon, na para bang bawat isa ay huminto sa pagitan ng paghinga at dasal, hawak pa rin ang init ng pag-asa na idinulot ng kumpisal. Sa gitna ng katahimikan, muling tumindig ang tagapagsalita, mababa ang boses, ngunit ramdam ang bigat ng pagninilay. Mga anak, simulang wika niya, ngayon naman, lumapit tayo sa isang dakilang misteryo, ang banal na pakikipag-isa. Ngunit bago tayo lumapit sa altar, bago natin tanggapin si Kristo, hayaan niyong akayin ko kayo sa isang paglalakbay ng pagsusuri ng sarili. Umikot ang tingin niya sa buong simbahan. Hindi ka nag-iisa. Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay may mga sugat na ayaw ipakita, may mga kahinaan na itinatago. Ngunit dito, sa Eukaristya, walang pinipili si Jesus, kundi ang handang magpakatotoo, ang handang magsisi, ang handang yakapin ang kanyang awa. May batang babae na lumapit, mahigpit ang hawak sa rosaryo, Ama, paano po ako maghahanda sa komunyon? Lumapit ang tagapagsalita, tinapik ang balikat ng bata, magsimula ka sa isang simpleng panalangin, Panginoon, linisin mo ang aking puso. Magsuri ka, tanungin ang sarili, may galit ba akong kinikimkim? May kasalanan ba akong hindi inaamin? May inggit, pagmamataas, o kasinungalingan pa ba akong hindi pinakakawalan? Naglakad siya sa gitna ng mga hanay, alam nyo, minsan may lumapit sa akin na ina, umiiyak bago magkomunyon. Sabi niya, Ama, hindi ko kayang tumanggap ngayon. Mabigat ang loob ko, galit ako sa asawa ko, hindi ko pa napapatawad. Sabi ko, anak, iyon na mismo ang paanyaya ng Diyos, magpatawad, humingi ng tawad, at hayaan mong si Jesus ang magpuno ng kulang. Sa kabila, may isang binatilyo na nagtanong, Ama, paano po kung minsan hindi ko nararamdaman si Jesus sa komunyon? Parang wala lang. Ngumiti ang tagapagsalita, anak, ang presensya ng Diyos ay hindi laging nararamdaman sa emosyon. Minsan, dumarating siya sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng kawalan. Ang mahalaga ay ang iyong pananampalataya. Minsan, ang pinakatuyong lupa ay siyang pinakabuting tinutubuan ng biyaya. Nagbigay siya ng halimbawa, may isang lola na laging lumuluhod bago magkomunyon, umikit, umiiyak ng tahimik. Sabi niya minsan sa akin, Ama, tuwing tinatanggap ko si Jesus, parang may liwanag na dumadaan sa puso ko. Hindi ko man maintindihan, pero alam kong siya yon. Lumapit ang tagapagsalita sa altar, tumingin sa krusipiho. Ang banal na komunyon ay pagkain ng mga makasalanang nagsisisi, hindi ng mga nagpapanggap na banal. Kung nadapa ka, bumangon. Kung nagkasala, magsisi. Huwag kang matakot. Ang bawat komunyon ay paanyaya sa bagong simula. Sa isang dulo ng simbahan,
may batang lalaki na mahina ang tingin, "Ama, paano po kung paulit-ulit akong nagkakamali, may pag-asa pa rin po ba akong maging malapit kay Jesus?" Tinawag siya ng tagapagsalita, "May pag-asa ka, anak. Sa bawat pagbabalik loob, sa bawat tapat na pagsisisi, mas lalong lumalapit ang puso mo kay Kristo." Ang komunyon ay hindi gantimpala para sa mabubuti lang, ito ay lunas para sa mga sugatan. Bawat hakbang patungo sa altar ay hakbang ng pag-asa. Naglakad siya palapit sa isang ina at anak, hinawakan ang kanilang mga kamay. "Mga anak, ang komunyon ay dapat tanggapin na parang ito na ang huli mong pagkakataon. Isang piraso ng langit na ibinababa ng Diyos sa lupa, isang misteryo na hindi natin kailanman mauubos ang hiwaga. Hindi mo kailangang maging perpekto, ngunit kailangan mong maging totoo." Tumingin siya sa mga mata ng bawat isa, kaya bago ka lumapit, magpatawad ka. Humingi ng tawad. Manalangin. Ialay mo ang iyong puso kay Jesus, at tanggapin mo siya ng may pananabik, may pagkamangha, at may pagpapakumbaba. May isang binata na nagtanong, "Ama, paano po kung ang paligid ko ay hindi handa, maingay, magulo, may mga tao sa bahay na parang walang pakialam?" Umupo sa tabi niya ang tagapagsalita, "Anak, si Jesus ay hindi napipigilan ng ingay ng mundo. Ang mahalaga ay ang katahimikan ng iyong puso. Sa gitna ng kaguluhan, hanapin mo ang sandaling iyon na ikaw at ang Diyos lang ang magkasama. Kahit saglit, kahit mahina ang dasal mo, siya'y nakikinig." Sa pagwawakas ng pagninilay, marahang inanyayahan ng tagapagsalita ang lahat na pumikit, magdasal ng taimtim, at maghanda. Mga anak, sa bawat komunyon, sa bawat pagtanggap kay Jesus, tumigil kayo sandali. Damhin ang presensya. Isipin mong siya ay dumarating hindi para sa mga perpekto, kundi para sa iyo, para sa lahat ng nangangailangan ng kanyang pagmamahal. Ang simbahan ay muling napuno ng liwanag, parang ang hangin mismo ay nagdala ng bagong pag-asa. Bawat isa ay naglakad patungo sa altar, marahang nagsalita ng sariling panalangin, "Panginoon, gawin mong langit ang aking puso. Gawin mong bago ang aking buhay." Sa sandaling iyon, bawat komunyon ay naging pagdiriwang, hindi obligasyon, isang malalim na pagsuko, isang piraso ng langit na bumaba sa lupa, isang yakap mula sa Diyos para sa bawat nagbalik, nagmahal, at muling nagsimulang magtiwala. Ang huling liwanag ng araw ay dahan-dahang dumampi sa mga bintana ng simbahan. Habang ang bawat isa ay nakaupo, para bang nagdudugtong-dugtong ang mga kwento at panalangin na namuo sa bawat gabi ng pagninilay. Tahimik, ngunit hindi na malamig, ramdam ang bagong alab, ang kakaibang katiyakan na may nagbago sa mga puso nila. Tumindig ang tagapagsalita, dala-dala ang bigat ng lahat ng narinig at nasaksihan. Ang bawat mata na tumingin sa kanya ay puno ng pag-asa at takot, parang batang naghihintay ng huling salita, bago sumuong sa panibagong pakikipagsapalaran. "Mga anak, malumanay ngunit malakas ang kanyang tinig, ngayong narinig niyo ang lahat, nais kong tanungin, handa na ba kayong magsimula muli? Handa ba kayong gawing sentro ng inyong buhay si Jesus, hindi lamang tuwing linggo o sa panlabas na anyo, kundi sa bawat araw, bawat sandali, bawat desisyon?" Muling namutawi ang katahimikan, ngunit hindi ito kabado, ito'y tahimik ng pagninilay, ng pagtitimbang. Isang batang babae ang lumapit, mahigpit ang hawak sa palad ng ina, "Ama, paano po kung mahulog muli? Paano po kung hindi ko magawang perpekto?" Lumuhod ang tagapagsalita sa harap niya, tumingin ng diretsyo sa mga mata nito, "Anak, walang hinihinging perpekto ang Diyos. Alam niyang madadapa ka. Ang mahalaga ay ang lakas ng loob na bumangon, humingi ng tawad, at magsimulang muli." Si Jesus ay hindi nagsasawang umibig, kahit paulit-ulit tayong nagkakamali. Ang bawat pagkadapa ay paanyaya sa mas malalim na pagtitiwala at mas totoo mong paglapit sa Kanya. Lumapit ang isang matandang lalaki, mababa ang boses, "Ama, may saysay pa po ba ang pagbabago sa ganitong edad? Parang napakatagal ko nang layo sa Diyos." Ngumiti ang tagapagsalita, tinapik ang balikat ng matanda, "Habang may buhay, may pag-asa. Walang huli sa pagbabalik loob. Ang isang araw ng tapat na pagsisisi ay higit pa sa 1,000 taon ng panlalamig. Kapag lumapit ka kay Jesus ngayon, siya mismo ang tatakbo sa iyo at yayakapin ka ng buong pagmamahal." Umikot siya, tumingin sa mga kabataan na nagsimulang magtanong-tanong sa sarili, "Handa ka na bang gawing sentro ang Eukaristya? Huwag mo nang hayaang maging ritual na walang puso ang komunyon. Huwag mo nang iwanan ang altar na parang hindi mo kilala ang Diyos na dumarating sa iyo." Bawat pagtanggap ay paanyaya, muling maging bata, maging totoo, maging tapat. Isang nanay ang tahimik na lumapit, nangingilid ang luha. "Ama, natatakot pa rin akong mangumpisal sa tuwing nagkakamali ako.
Parang paulit-ulit akong nabibigo. Tinapik ng tagapagsalita ang kanyang kamay, "Anak, ang mahalaga ay hindi ang dami ng beses kang nadapa, kundi ang dami ng beses kang bumangon. Ang pagsisisi ay hindi kahinaan, ito ang simula ng tunay na lakas. Ang komunyon ay handog para sa iyo, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil mahal ka niya, at gusto niyang gawing bago ang iyong puso araw-araw." May batang lalaki na nagtanong, "Ama, paano po kapag sa bahay, o sa eskwelahan, parang hindi ako nauunawaan? Parang ako lang ang gustong maging malapit kay Jesus." Niluhuran siya ng tagapagsalita, pinisil ang kamay, "Anak, ang Diyos ay malapit sa mga nag-iisa, sa mga tahimik lang nagmamahal. Minsan, ang pagbabago ay hindi agad napapansin, ngunit ang liwanag ng buhay mo ay magiging gabay sa iba. Sa bawat maliit mong hakbang, isang dasal, isang kabutihan, isang patawad, unti-unting nagbabago ang paligid mo." Umupo ang tagapagsalita sa harapan ng altar, inabot ang kamay ng krusipiho, at tumingin sa lahat, "Ngayon, mga anak, hindi ko kayo hinihiling na magbago ng isang bigla. Hinihiling ko lang na piliin niyong magmahal, piliin niyong magsimula muli, piliin niyong gawing sentro si Jesus, araw-araw. Kapag bumagsak, bumangon. Kapag nadapa, humingi ng tawad. Kapag sumaya, magpasalamat." Ang mga tao ay nagsimulang yumuko, at isa-isang nagdarasal, "Panginoon, tulungan mo akong magsimula. Bigyan mo ako ng lakas na mahalin ka ng totoo. Gawin mong sentro ang komunyon sa puso ko." Dahan-dahang bumaba ang tagapagsalita mula sa altar, lumapit sa bawat isa, tumingin ng diretsyo, parang sinasabing, "Hindi ka nag-iisa. Lahat tayo ay nagsisimula araw-araw. Lahat tayo ay tinatawag na lumago, magmahal, at magpatawad." May batang umiiyak, mahigpit ang hawak sa rosaryo, ngunit napangiti nang marinig ang malumanay na bulong ng tagapagsalita, "Worth it si Jesus. Worth it ang bawat luha, bawat lakas, bawat pagbabalik. Kapag mahal mo siya, kahit mahulog ka, lagi kang babangon." Sa huling sandali, tumayo ang tagapagsalita sa gitna, iniunat ang kanyang mga kamay, "Mga anak, ngayon ay binabasbasan ko kayo. Dalhin niyo sa labas ng simbahan ang alab ng pagbabago. Huwag niyong hayaang maging ordinaryo ang sagrado. Sa bawat komunyon, muling sumuko, muling magtiwala, muling umibig. Tanggapin niyo ang biyaya ng Diyos, ito ang simula ng isang bagong buhay." Tumayo ang lahat, nagyakapan, nag-iyakan ng mahina, at muling nagpasalamat. Ang liwanag ng araw ay tila naging mas maliwanag, parang may bagong pag-asa ang bawat hakbang, bawat bitaw ng salita, bawat sulyap sa altar. Ang tagapagsalita ay tahimik na nagdasal sa kanyang sarili, "Panginoon, yakapin mo ang bawat pusong nagdesisyong magbagong buhay. Gawin mong langit ang kanilang bawat araw, at ipaalala mong ikaw ay laging naririto, sa bawat komunyon, sa bawat pagbangon, sa bawat pagsuko." At sa dulo ng gabing iyon, nagsimula ang bawat isa ng panibagong kwento. Hindi ito katapusan, kundi panimulang muli ng buhay na may alab, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Magsimula muli. Worth it sa Jesus. I like ang video at mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo.